Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update po tayo dito sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignations sa lahat po ng cabinet secretaries. Ito raw po ay para i-recalibrate itong kanyang administrasyon pagkatapos po ng poor showing dito po sa midterm elections. So, ito pong midterm elections ay nakita po ng presidente na sawang-sawa na po ang taong bayan sa politika. Ang gusto ng taong bayan ay resulta. Gusto nila ay sana naman ay sila naman ang tutukan ng gobyerno. For 3 years, nakita natin yung awayan, yung bangayan, at puro politika. No? Pag tinignan nyo yung balita, puro politika mga kababayan eh. Kaya ang nangyari dahil po puro politika, napabayaan po ang taong bayan. Kaya sabi ni Presidente Bongbong Marcos, inamin naman niya na meron siyang pagkukulang at eto ngayon, hindi pa po huli ang lahat. So meron pa po 3 taon para tutukan ang taong bayan mga kababayan. Kaya ito pong panawagan niya na resignation, courtesy resignation ng cabinet secretaries ay ang kanyang unang hakbang sa pagbabago. Sabi po ng mga trolls ng DDS, ito may mga nakikita tayo dito sa mga comment section, as what the old man said, weak leader. Ay weak leader ba yan? Meron bang isang weak leader na mananawagan ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang cabinet secretaries? Kung weak leader yan, hayaan niya lang yan. Pero hindi nga eh. Sobrang bait lang siguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi nga ni di ba, doon sa interview ni Katunying, sir, sobrang bait po ninyo kasi. So kinakailangan yung kailangan yung baguhin, kinakailangan kamay na bakal. Para itong nalalabing 3 taon ay maramdaman ng taong bayan yung pagbabago dito sa ating bansa. Yung pagbabago kahit konti lang naman mga kababayan ang hiling po ng mga Pilipino ay maitaas ng konti yung antas ng ating pamumuhay. Hindi naman po kinakailangan maging mayaman tayong lahat. Hindi naman po kinakailangan magkaroon tayo ng house and lot lahat. Magkaroon po tayo magagarang sasakyan. Hindi po ganun. Mr. President, konti lang po. Kahit konting pag-angat lang ng antas ng ating pamumuhay, ng pamumuhay ng ating mga kababayan, mga ordinaryong Pilipino. Yung bang hindi na kinakailangan mangutang para lang ma-celebrate ang mga kaarawan ng ating mga anak. Kasi 'di ba karamihan para lang ma-celebrate yung mga birthday ng kanila mga mahal sa buhay, kailangan pa mangutang. Pagkatapos noon, nagastos na, ito bayaran na. Ang gusto lang namin ay makaipon. Kasi ang nangyayari, mas malaki po ang ginagastos, ang lumalabas sa pera kaysa pumapasok. So, ayun lang, Mr. President, konti lang naman ang aming kahilingan. Makaipon ng konti para pag merong emergency, meron kaming tutukutin. Pag emergency, meron kaming pagkukuhanan na hindi na namin kinakailangan mangutang pa. Kasi pagka na-hospital, mangungutang ka. Tapos pag gumaling na, ma-hospital uli. Kasi iisipin, problema, babayaran yung inutang para mapadala sa ospital. So yun lang naman ang kahilingan ng taong bayan. Konti lang po na pag-angat ng antas ng buhay ng ordinaryong Pilipino. At etong kupal naman na nagsasabing weak leader ng presidente, kung weak leader ng presidente, hindi niya hihilingin na mag-resign lahat po ng cabinet secretaries. Bobo talaga tong mga DDS na to eh. Ito po ay isang sinyales na gusto ng presidente na talagang baguhin na ang sistema ng gobyerno. Ayan po yun. Ito, mga wala talaga, mga mema lang itong mga mga DD shit na ito eh. Ito, now blaming the cabinets. Lead by example by resigning first. Isa pantanga to. Kabubuhan din nito. Ayan mga kababayan, ito yung kanyang comment. Basahin nyo na lang yung pangalan na itong kupal na ito. Now, hindi naman biniblame ang cabinets. Kailan narinig nyo ba na i-blame? Sinisi ba ng Pangulo? Hindi. Sinisi nga niya sarili niya. Sabi niya, meron akong pagkukulang. So, kinakailangan ko ng baguhin. Kailangan ko ng kumilos. Taka naman na ito umintindi.
Kahit kailan talaga kayo mga dinis, ang bobobo ninyo eh. Mana-mana kayo eh. Sa totoo lang. Saka hindi siya pwede mag-resign. Ba't siya mag-resign? Tangan, buwis. Aga-aga mo Pinag-resign ng cabinet secretaries para po sa revamp. Kinakailangan po ng purging. Kailangan po alisin yung mga underperforming, yung mga palpak dyan sa gobyerno. Yung mga sa 3 taon na walang nagawa, kailangan tanggalin yan, palitan yan. Nung too late, ito sabi pa nito, isa naman na itong tulonggis na ito, too late. Hindi too late. Buti nga presidente, may nagawa eh. Si Sara Duterte ba, yung inyong vice president, may nagawa? Anak ng toko. Pinahawakan nga ang DepEd, walang nagawa eh. Tapos, ewan ko, bahala kayo sa mga DD shit kayo, mga bopuls talaga kayo. Ito, dahil nga dito sa panawagan ng ating Pangulo para sa courtesy resignations, ito po ang mga as of 10:55 a.m., ito po ang mga cabinet secretaries na nagsubmit na po ng kanilang courtesy resignations. Ngayong araw na ito. Sino-sino ba yan? Number 1, DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chair Romando Artes, DOT Secretary Cristina Frasco, DBM Secretary Amena Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menandro Guevara, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DA Secretary Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, TESDA Director General Jose Benitez, Executive Secretary Lucas Bersamin, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DAR Secretary Conrado Estrella III, DOE Secretary Rafael Lotilla, DepEd Secretary Sani Angara, DENR Secretary Ma Antonia Yulo Loizaga. Yan po yung mga pangalan ng mga nagsabit na po ng kanilang courtesy resignations kay Pangulong Bongbong Marcos. 22 na po as of 10:55 a.m. Sila po ay tumugon sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos para magsabit ng courtesy resignations. Basahin lang natin comment. Magsilayas na kayo, mga walang silbi. Pabigat sa bayan, go. Grabe naman magsalita ito. Hindi po lahat dito ay hindi po nag-perform na maayos. Iba nga dito, bagong ano pa lang bagong kalalagay pa lang So, pero meron dito talaga, sa kabuuan ng lahat ng secretaries, meron po talagang palpak. Meron po, lalo-lalo na yung mga nagsilbi ng 3 taon hanggang ngayon, ay marami po sa kanila ang hindi maganda ang performance. May narinig nga ako na-interview si Tulfo, Erwin Tulfo, si bagong halal na Senador Erwin Tulfo. Sabi niya, tutukan nyo yung agriculture. Sino ba yung Department of Agriculture dito? Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasi bakit ang taas ng bilihin? Bakit ang taas ng presyo ng bigas? Tapos tingnan din daw yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na talagang palpak po ang performance. Kaya ayang mga ayan na yung mga dapat palitan. Meron dito panawagan, dole, galaw-galaw. Kasi nga, Department of Labor and Employment. Tapos, ang dami po mga Pilipino walang trabaho. Di ba? Si BP na siguro okay na Pinas niyan. Si BP papalit mo? Si Presidente Bongbong Marcos nga na magaling, matalino, talagang hirap na hirap kasi nga may kumukontra Malas talaga kapag may kumukontra
Tapos si BP raw, si BP, DepEd nga, hindi mo na ayos. Masyado naman kayong bilib na bilib kay, ayun si BP na, sigurado raw. Anong sigurado? DepEd nga, hindi niya naasikaso. Hanggang ngayon, namomblema ang sekretary ng DepEd dahil sa dami ng problema na inabutan niya yan sa DepEd. Tapos buong Pilipinas, di ba sa kaleche-leche siguro Pilipinas? May nakaligtan yung speaker, wala sa lista. Hindi, speaker, di naman na sekretary yun eh. Bongol din to. Di naman sekretary yun. Speaker of the House yun. Iba po ang Congress. Iba po ang House of Representatives sa executive. Bakit dinadamay mo si speaker? Tulongges din to eh. Yung secretary ng DOH, wala pa resignation kasi nagliliwaliw sa ibang bansa with their wife. Dapat number 1 siya ang tanggalin. Ayan po yung mga gusto kong panawagan. Hindi yung puro lang kayo dak-dak na wala namang kwenta. Magsalita tayo, mga Pilipino, magsalita po tayo. Sino ba ang gusto nating tanggalin? Kasi talaga na ang bansa natin, kapag hindi po ito naayos, lulubog tayo ng lulubog. Lalong-lalo na, meron pong grupo, may puwersa na talagang nagpapalubog sa gobyerno. So tulungan po natin ang ating Presidente Bongbong Marcos. Maganda na po ito, itong nangyaring paghingi ng resignation ng mga cabinet secretaries. Napakaganda pong galaw ito. In fact, ito po ang nagpapakita na talagang seryosong presidente na talagang iangat ang buhay ng mga Pilipino. Umpisa po ito, mga kababayan, umpisa na po ito. Pakinggan natin pakinggan natin si Transportation Secretary. Maganda yung pagkapaliwanag niya kung bakit kinakailangan na magkaroon ng courtesy resignation ang lahat po ng cabinet secretaries. Ito pa, pakinggan po natin ang dating Transportation Secretary na nagsabi na po ng kanyang courtesy resignation. That all government officials, top to bottom, need to focus on the people. Kailangan sa tao na tayo nakafocus, tama na ang politika, tama na ang gulo. Kailangan magtrabaho tayo para sa mga kababayan natin. Yun ang sinabi Okay. Yun daw ang ng ating Pangulo noong Lunes. At itong ginawa ng Pangulo ngayon. Yun ang sinabi ng Pangulo. Tigilan na politika. We need to focus on the people. 3 taon pa. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Tutukan ng taong bayan, tutukan ng pangangailangan ng taong bayan, bigyan ng kabuhayan ng taong bayan. Paangatin kahit konti lang ang antas ng pamumuhay ng taong bayan. Dapat taong bayan. Tigilan na politika. Buisit kasi, marami talaga kasing Sabi ko sa inyo, etong mga puwersa ng kadiliman, pinipilit, hinihila ang gobyerno para pabagsakin. Kaya tayo pong taong bayan, imbis tayo kumontra, tulungan po natin etong presidente, etong gobyerno. Eto mga kababayan, focus na sa tao. Ayan po ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Ulitin ko para marinig ninyo yung naging usapan nila nung nagkaroon daw sila ng meeting. Ito po si Secretary Vince Dizon. That all government officials, top to bottom, need to focus on the people. Kailangan sa tao na tayo nakafocus, tama na ang politika, tama na ang gulo. Kailangan magtrabaho tayo para sa mga kababayan natin. Yun ang sinabi ng ating Pangulo noong Lunes. At itong ginawa ng Pangulo ngayon ay napakalakas at napakatibay na mensahe sa lahat ng mga kawani at opisyal ng gobyerno na kailangan sumunod tayo sa direktiba ng Pangulo. Ang focus natin dapat ay magtrabaho para sa ating mga kababayan. At itong paghihingi ng courtesy resignation ay isang napakalakas na simbolo na the government of President Bongbong Marcos means business. No, hindi po ito pakita na. No. I think unprecedented ito. I cannot remember, I don't know. I've been in government for more than 2 decades. I cannot remember a time where a directive
like this that sweeps across the entire government has ever been done by a sitting president. And I think it's really a testament to the president's will, to the president's strength as a leader, and as his people who he has handpicked to help him, we are duty bound to follow that lead. No, and I will submit my courtesy resignation. In fact, I will sign it right after this, and I will send it right after this this press conference, because that is our responsibility. But I think on a last note, the most important thing I think that this message sends is that alam mo, typically ang mga kabinete, ang laging sinasabi ng kabinete is we serve at the pleasure of the president. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng presidente nito, itong mensahe niya, nabasa ko yung statement ng Malacanang, hindi lang serving at the pleasure of the president. We serve at the pleasure of the people. Yun ang sinasabi ni Pangulo. Kasi ang sabi niya, kailangan tayong lahat, tao ang focus, hindi ang mga iba't ibang bagay. So with that, I serve at the pleasure of the president, and most especially, we all serve at the pleasure of the people. Okay, so yan mga kababayan, narinig nyo naman siguro. Kaya mismo nga sinabi ni Secretary Dizon ay salita po ng presidente dun sa kanilang cabinet meeting. Focus on the people. Tigilan na politika. Kaya eto mga cabinet secretaries na papalit dito sa mga nag-resign na, hindi lang po sila maglilingkod in the pleasure of the president, but in the pleasure of the people. Kaya isa pa mga kababayan, tama yung sinabi, Secretary Dizon. Wala pong presidente na nakagawa ng katulad ng ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi natin matandaan kung merong nangyaring ganon, pero ng mga itong mga nagdaang mga presidente, wala pong nangyari na ganitong klaseng panawagan na lahat po ng kanyang cabinet secretaries ay magsabit ng courtesy resignation. Si Presidente Bongbong Marcos lang. Now tell me, yan ba ang weak leader? Hindi, mabait lang ang presidente. Pero ngayon siguro kinakailangan ng Presidente Bongbong Marcos na talagang pakita ang kanyang tapang, tanggalin lahat ng mga tulongge sa gobyerno, palitan ng matitino, yung mga hindi nagpe-perform ng maayos, sibakin, at yung mga magdanakaw, mga corrupt, tanggalin, at ilagay lang po dyan yung mga tao na ang uunahin, ayan, taong bayan, hindi ang kanilang mga sarili. So yan po ang ating update. 22 cabinet secretaries na po ang nagsi-resign as of this moment. At abangan po natin dito po sa Batang Maynila to isang iba pang update tungkol sa balitang ito. So ingat po tayong lahat. God bless po.